sa ating lahat para po sa ating Bible knowledge sa gabi ngayon po August 30 ng Thursday. Dito po tayo sa Proverbs 24 verse 17. The Bible says, "Rejoice not when thine enemy falleth." Yan po ang pamagat natin. And let not thine heart be glad when he stumbleth. 18, verse number 18, "Lest the Lord see it." Sabi dyan, "Lest the Lord see it, and it displease him, and he will turn away his wrath." So muli, ito po ay napakagandang prinsipyo na tinuro ni Solomon. How we sa ating pong mga enemy, or yung mga umaaway sa atin. Wala naman po tayong enemy pero may mga nangaaway. Marahil sa bawat isa na experience yan. Ay ganun pa man ay huwag kang magalak, sabi ni Harrison kung sa wikang Tagalog. Huwag kang magalak kung yung iyong kaaway ay bumabagsak. Huwag ka rin magalak, let not thine heart be glad. Yung puso mo ay magalak when they stumble or kaya bumagsak sila. Yeah? Bumagsak, nag-stumble. Kasi bakit? Verse 18, "Lest the Lord see it." At nakita ng Diyos yan, it displease Him. And He will turn away His wrath from him. Ayan. So, kumbaga, ma-displease ang Diyos. Hindi pa siya masaya. At baka sa iyo pa ilagay, di ba? Yung galit na ito. So kaya nga po, ang ating trato dapat sa ating mga maaring umaaway sa atin, sabi ng Bible dito ay enemy, ay huwag kang magalak. Kung kinikriticize ka, pag-pray mo na lang siya. Kung may naririnig ka hindi maganda against you, ay gawin mo pa rin ng maganda. Diba? So tulungan mo pa rin. Gawin mo pa rin ng maganda. At sabi ng Bible yan, love your enemy, bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you and persecute you, sabi doon sa Matthew. Diba? So, rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumble. Para hindi ma-displease ang Panginoon. Kasi ayaw po ng Diyos na tayo ay nagko-condemn. Ang Diyos lang po ang may kakayanan na mag-condemn. Siya lang po ang may trabaho niyan. Siya lang po ang pwedeng mag-punish. Siya lang po ang pwedeng gumanti para sa atin. "Vengeance is mine, saith the Lord of hosts." Diba? So, kung magalak, pag-pray mo lang sila, gumawa ka na ng tama, at naniniwala po kung pagpapalain po tayo ng Panginoon, at maging payapa pa ang buhay mo pagka wala kang kaaway, pinagpipray mo sila, kumbaga, they are against you but you are praying for them. So, may peace of mind ka, diba? Meron kang kagalakan pa rin sa puso mo. Namumuhay ka sa kapayapaan pa rin. Yan ang maganda po. Kaaway ka nila pero wala kang kaaway. Okay? So God bless po. Yan po ang ating Bible knowledge of the day.